Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wal risalat. So tinatalakay na natin yung mga katangian ng mga propeta. At yung huli nating natalakay, alhamdulillah, yung mga katangian na nakikilala ng Quraysh tungkol sa propeta na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, doon sa pag-uusap ni Abu Sufyan at Heraclius, at gayon din naman doon sa pagkakakilala ng Quraysh at kahit yung mga malalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagkakakilala sa kanya, alhamdulillah. So inshallah, yung sumunod na katangian ng mga propeta, zuhduhum fil mata'i ad-dunyawiyah. Zuhduhum fil mata'i ad-dunyawiyah. Yung kanilang pagiging matipid, kumbaga, na hindi sila materyoso. Sila ay matipid sa kanilang mga paraan ng pamumuhay dito sa mundo. Kaya pakinabangan nila yung mabuting mga bagay sa mundo. Yung mga propeta, nagsusot din sila ng magandang damit, sumasakay sa magandang kabayo o sasakyan, kumakain din sila ng masarap na pagkain, pero hindi nila ito ginagawa dahil sa pagmamahal sa mundo. Kung zuhod, yung pagiging matipid ay kapuri-puri na katangian ng hindi propeta, lalong-lalo na sa propeta, inshallah, na pangunahin nga nila itong katangian, alhamdulillah. Kaya nga, sa ganitong paglalarawan sa mga propeta, maintindihan natin kahit sina Dawud alayhissalam at Sulaiman alayhissalam, kahit mga propeta sila, hindi sila pa rin nagbuhay hari, katulad ng mga hari ng mga kuffar o yung mga mayayaman na kuffar, alhamdulillah. Wa mimma yadullu ala sidqir rusuli min khalali ta'ammuli fi siratihim anna rusula azhadun nasi fi mata'id dunya wa aradaha az-zail. Kabilang sa mga batayan ng pagiging makatotohanan ng mga sugo sa bawat pagmumuni-muni natin sa kanilang mga talambuhay, ay may kita natin na ang mga sugo ang pinakamatipid sa mga tao sa anumang mataud dunya. Mataud dunya na tinutukoy dito, anumang bagay na kapaki-pakinabang dito sa mundo. At iba't iba pang mga bagay na kumbaga may kagandahan o kumbaga kaakit-akit dito sa mundo. Mga bagay na sa katotohanan ay zail, kumbaga mawawala. Wa bahra jaha al-kadhib. So sila ang pinakamalayo din, kumbaga sa kanilang pagiging matipid, sila ang pinakamalayo na maakit sa kinang ng mundo na panandalian at sa sinungaling na kagandahan nito. La yutalibunan nasal ladina yaduunahum ajran wala malan. Ito, pangunahin sa katangian ng mga propeta, tunay na propeta. Hindi sila nangihingi sa mga tao na inaanyayahan nila patungo sa Islam ng anumang gantimpala o pera. So yung tunay na propeta, hindi yun nangihingi. Hindi namamalimos. Siyempre, kung ganun ang propeta, ang tunay na mga tagasunod ng propeta, hindi rin ganito. Hindi yung garapal na, yung katulad na babanggit ko sa khutbah, disente siya sa kanyang pamumuhay. Mayaman man siya, mahirap, disente siya. Siyempre, sa kanyang da'wa, meron man siya mga pangangailangan dito, disente siya nga harap sa mga tao. Hindi yung garapalan na maglalagay. Kulang na lang, bawat mukha niya, lagyan niya ng number ng GCash. Tapos magpo-post na nagtatampo kasi hindi na kumpleto yung budget na kinokolekta niya sana pambili ng bagong motor o para maikot niya yung buong Pilipinas sa pagdadawa. Hindi yun dawa. Pamamasyal yun. Ginamit lang ang da'wa.
So, ang mga propeta, hindi sila nangihingi, hindi sila namamalimos sa mga tao na inaanyayahan nila patungo sa Islam. At syempre, hindi rin nila ginagamit yung mga tao na yun para magpayaman o magpakasasa sa mundong ito. Fahum yabdaluna lahumul khaira, la yantadiruna minhum jazaan wala syukura. Ang mga propeta at mga sugo, nagpaparating sila ng kabutihan sa mga tao. Kumbaga, gumagawa sila ng mabuti para sa mga tao nang hindi sila naghihintay mula sa kanila ng anumang gantimpala o anumang pagpapasalamat. Kaya bandang huli, yung mga tao na mahilig magparinig, mahilig, kahit pa sabihin natin yung yung kunwari magtatampo, di ba? Minsan si Manong ganyan paparinig yan, na dapat magsikap daw yung mga nakatira rito. Pwede naman sabihin nyo ng maayos hindi mo kailangan yung lagyan ng drama. Yung kakadrama ng kakadrama, minsan na yan batayan na yan ng kawalan ng ikhlas ng tao. Batayan na yan ng kawalan ng ikhlas ng tao. Ipagpatuloy niya lang yung ginagawa niyang kabutihan. May maka-appreciate man dyan, may magpapasalamat man dyan, irrelevant na yun. Unang-una ginawa niya naman yun para kay Allah ngayon kung meron magpapasalamat? Ngayon kung walang magpapasalamat? Anong pinagkaiba? Kung ginawa mo naman yun para kay Allah. Para sa taong may ikhlas kasi. Titingnan niyo, di ba? Tinapos mo na yung trabaho alang-alang kay Allah. Ngayon kung meron mang magpapasalamat o hindi magpapasalamat yung mga tao, hindi mo na mararamdaman yun irrelevant na sa'yo. Basta, banat ka lang ng banat, baliwala na sa'yo yun. Bahala sila kung anong iisipin nila sa ginawa mo. Ngayon, syempre, kung papasalamatan ka ng mga tao, nakakatuwa din naman. Pero wag yun yung hahangarin mo. Na pag hindi ka pinasalamatan ng tao, magtatampo ka, magpo-post ka. Sabihin mo, hindi nyo ako na-appreciate, hindi nyo ako pinapasalamatan. Ang dami kong ginawa para sa inyo. Mali na yun. Yun ay napakalaking pagkakamali. Kaya yun yung na-post ko kahapon. Kaso parang may mga nagko-comment doon hindi maganda. Hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko hindi maganda yung tao. Hindi naman niya naiintindihan yung sinasabi, comment ng comment. Basta lang may masabi. Hindi mo na niya tiyakin. Tama ba yung pag-unawa niya? O hindi mo na siya maglinaw. Ano ba sinasabi mo? Ano ba ibig mong sabihin? Banat sila ng banat, bara-bara. Kasi hindi rin ikhlas yung intention nila doon sa comment nila Ang layunin nila doon sa comment nila, mamahiya. Ipakita na matalino sila at mali yung pinupunan nila. Ganun lang yung kasimple. Kawalan din ng ikhlas. Sige nga, hada awal rusul yaqulu liqaumihi. Sige nga, ang kauna-unahan daw na sugo, sinabi niya sa kanyang nasyon, sino yung kauna-unahan sugo tinutukoy dito? Si Nuh alayhis salam. Sasabi niya doon sa surah Hud, verse 29, wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa 'ala Allah. O aking nasyon, hindi ako humihiling sa inyo ng anumang yaman. Ang aking gantimpala ay manggagaling lamang kay Allah. Kay Allah lamang manggagaling kanyang gantimpala. Wahada, akhirur rusul ya'muruhullahu bimithli dalik. At dito sa sumunod na aya, ganito rin ang iniutos ni Allah doon sa kahuli-hulihang sugo. So binanggit ito doon sa bang sura ito? Suratul Furqan, verse 57. Sasabi, Kul ma as'alukum alayhi min ajrin. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ako nangihingi sa inyo ng anumang gantimpala. Illa man sya'a ay yattakhida ila rabbihi sabila. Liban na lamang na nais na magkaroon ng daan patungo sa kanyang Panginoon. Ang ibig sabihin dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya tumatanggap ng ng gantimpala para sa kanyang pangangaral. Pero kung gusto mo na magsadaka, tatanggapin niya ito. Pero ang sadaka mo hindi para sa kanya, para kay Allah. Kaya yung sadaka mo bandang huli, ikaw yung makikinabang. Dahil ito'y magiging landas mo patungo kay Allah, si Allah naman ang magagantimpala sa iyo, hindi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung katangian ng mga propeta, alhamdulillah, na pangunahin. At yun nga, wala na talaga sa panahon natin ngayon. Kahit doon sa mga, kunwari mga pastor at
Ang iba nga sa kanila, di ba, nag-aangkin na sila ay propeta o nag-aangkin na sila ay merong katangian ng pagiging propeta. Si Felix Manalo, di ba, nagpapakilala siyang propeta at ginagamit niya ang ilang mga talata sa Biblia para patunayan na siya daw yung nababanggit doon sa mga talata na yun. Ang mga talata na yun ay mga propesiya sa pagdating niya. So malinaw na nag-aangkin siya ng pagkapropeta. Si Kibuloy, hindi na siya nag-asya sa pagiging propeta, pati pagka-Diyos, anak ng Diyos, inangkin na niya. O ngayon, tumakbong senador, ang gago, hindi naman nanalo. Kasi wala naman talaga siyang kahit anong kakayanan. Tapos, meron pang di ba? Napanood yun na siguro sa Facebook, sa YouTube. Tumawag siya sa cellphone, kausap niya raw ang Diyos. Doon sa Africa, di ba? Maraming ganyan mga modus. At iba't iba pa. Na kumbaga inaangkin nila yung katangian ng pagkapropeta na nakakausap di umano nila ang Diyos o tumatanggap sila ng kapahayagan mula sa Diyos. At iba't iba pa. Meron silang mga himala. Pero bandang huli, dito sila sumasabit na hindi nila mapigilan ang kanilang mga sariling pagnanasa na magkamal ng yaman ng mga tao. Na bandang huli, kumbaga, ang gusto nila magkamal ng yaman ng mga tao. At yun ang nangyari nga kumbaga, sa napakaraming iba't ibang mga simbahan o iba't ibang mga relihiyon. Ang nagiging pinakamayaman sa isang estado kung sa grupo ng mga tao, palagi ang simbahan. Parang dito sa Pilipinas, napakayaman ng simbahang Katoliko. O sa buong mundo, napakayaman ng Vatican. At sa Pilipinas, kumbaga, isa sa mga pinagtataka ng mga tao, yung mga pari, kubra ng pera sa mga tao. Pero kapag magtatayo sila ng eskwelahan, laging private. UST, Ateneo, Lasal, puro pari na mamay-ari ng mga yan eh. Tapos ang mahal-mahal pa ng tuition. Buti sanang pangkaraniwang private lang. Puro puro mamahalin. 100,000 ang tuition kada semester. Tuition fee pa lang yun. Hindi pa kasama doon mga miscellaneous, mga libro, kung ano nang bayarin. Na, kumbaga, makikita natin na sa isang banda, talaga kumbaga, dito sila sumasablay. Kung sino yung nasa tama at sino ang nasa mali. Na syempre, makikita rin naman natin sa mga Muslim na meron din sasablay dyan. Na pera ang kanyang hangad sa kanyang pangangaral. Pero yun nga, makikita natin kung sino ang tunay na sumusunod sa mga propeta at sino ang kumbaga, sumusuway sa mga propeta. Actually, kanina, doon sa nabanggit na Surah Hud, balikan natin yung mga aya na yung serye ng mga aya na. Kasi marami silang mga propeta na nabanggit na ganito yung kanilang mga ipinangaral. Alhamdulillah. So yung unang nabanggit dito, di ba, si Nuh alayhis salam. Sasabi niya, "Ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa 'ala Allah." O aking nasyon, hindi ako humuhiling sa inyo, nangihingi sa inyo para rito sa pangangaral ko ng gantimpala na pera. Ang aking gantimpala ay manggagaling lamang kay Allah. Wa ma ana bitaridil ladina amanu. Hindi ko itatakwil yung mga nanampalataya. Kasi maaring nangyari na rin dito sa panahon ni Nuh alayhis salam, inaalok na rin siya ng mga mayayaman na kababayan niya. Katulad ng paanong inaalok ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ilang beses nababanggit ito sa Quran na kumbaga pinipintasan ng mga kuffar yung mga mahihina na mga tagasunod ng mga propeta. At si Nuh alayhis salam, pinagtanggol niya yung kanyang mga tagasunod. Hindi ko sila itatakwil. Hindi ko sila ipagpapalit sa inyo. Yun ang ibig niya sabihin. Innahum mulaqu rabbihim. Ang mga sumusunod sa akin ng mga mananampalataya, makakatagpo nila ang kanilang Panginoon. Walakinni arakum qauman tajhalun. Pero kung nakikita ko kayo ng mga kuffar, na mga tao na mga nagpapakamangmang. Kayo ay mga tao na nagpapakamangmang. So, nanindigan si Nuh alayhis salam na walang kapalit yung kanyang pangangaral. Hindi siya nangangaral para magkamit ng yaman. At kumbaga, bigyan man siya ng yaman ng kuffar, hindi niya ipagpapalit ang da'wa
Siyempre, katulad din ito ng nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din nababanggit dito, waqassallahu alayna fi surati Syu'ara tarafan min qissati Nuh wa Hud wa Saleh wa Lut wa Shu'aib wa kullum minhum yaqulu liqaumihi. So doon naman sa suratu Syu'ara, meron dong serye ng mga aya na pare-pareho yung nilalaman. Isa lang yung laman ng mga aya na ito. Yung suratu Syu'ara, chapter 26, doon sa verse 109, 127, 145, 164, at 180, pare-pareho ang nilalaman ng mga aya na ito. So sinasabi nila ng mga propeta, wa ma as'alukum alayhi min ajrin. Katulad lang din sinabi ni sa surat Hud. Katulad lang din sinabi ni Nuh alayhi salam sa surat Hud, hindi ako nangihingi sa inyo para rito sa da'wa na ito ng gantimpala o kapalit na pera. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ang aking gantimpala ay manggagaling lamang sa Panginoon ng mga nilikha. So, priceless ang da'wa ng mga propeta, alhamdulillah. Hindi ito matatapatan ng anumang pera. Actually, dapat para sa sino mang mangangaral ng Islam, maitanim ito ng maaga sa kanilang mga puso at isip na tayo nangangaral patungo sa isang relihiyon na hindi mapapantayan ng pera ang halaga nito. Kaya yung ating pinangangaral, wala rin itong kapantay na pera. Kumbaga, yun nga, yung problema ngayon, nauso na yung mga nauso na yung mga Islamic Center, nauso na yung mga nagpopondo sa mga da'wa. Kaya yung mga da'ya, yung mga nagdada'wa na spoiled. Na kapag wala ng pondo, hindi mo na sila makita nagdada'wa eh. Yung iba, namumuliti ka na. Tumakbo sa barangay, tumakbo sa pagka-congressman. Wala nang nagpopondo eh. Kasi yung da'wa nila, may kondisyon. Dapat may magpopondo. Paano pag wala nang nagpopondo? Di wala na ring da'wa. Tatalikuran na nila. Whereas kapag ang tao, nasanay siya ng da'wa ay ginagawa niya talaga alang-alang kay Allah, wala mang magpopondo. Gagawin niya. Inshallah. Ako, hindi ko pinupuri yung sarili ko. Nagdadaawa ako na wala akong sponsor, alhamdulillah. Pero, ito yung naisip ko noon nung umalis ako nung Davao. Parang, ito na yung pinakamagandang pwedeng gagawin ng tao. Yung wala siyang sponsor talaga. Yung tuloy-tuloy na nagpopondo. Kasi hindi rin maganda talaga eh. Maapektuhan talaga yung yung niya mo. Na okay na ito yung may papitik-pitik, minsan may magpapadala, minsan wala. Okay na, pero yung kumbaga, nagsisikap ka kasi meron kang hinahabol na kota. O nagsisikap ka kasi pag walang nagsyahada ngayong araw, tatanong yung Arabo, bakit walang nagsyahada? Problema yun. Maapektuhan talaga nun ang iyong niya, ang iyong intention. So, mainam na kumbaga, yung ganito lang yung kalagayan natin, alhamdulillah. Sa totoo lang, minsan naiisip ko kumbaga, mahirap, lalo na yung mga bata, lumalaki na yung gastusin din nila. Pero alhamdulillah, hindi naman kami namatay sa gutom. 6 na taon na ako dito. Hindi naman. Tapos meron naman akong negosyo, papitik-pitik din. Pwede na, inshallah. Hindi mo kailangan yung Arabo na yung papasweldohin ka nga 30,000, buwan-buwan, 40,000. Pero ang kapalit naman, kaluluwa mo. Kailangan mong magsinungaling. Kumbaga, gagamitin mo yung pangalan ni Allah para magsinungaling na araw-araw may nagsasyahada, araw-araw may nagmumuslim. Tapos kunwari masaya ka nito mga buong barangay, napasyahada ko to, buong barangay. Tapos pagbalik mo kinabukasan, hindi naman pala nagmuslim yung buong barangay, nagtaas lang ng kamay. Kumbaga, hindi ba kinikilabutan yung mga gumagawa nito na ginagamit nilang pangalan ni Allah para sa negosyo o para sa trabaho? Diba? Dapat maaga pa lang ma-realize ng tao na hindi magandang practice yung mga ganun. Itong ipinangangaral natin sa mga tao, priceless. Hindi ito mapapantayan ng anumang pera ng tao o pagkilala ng mga tao. O ano pa mang bagay na meron dito sa
mundo. Kaya nga si Allah ang tunay na magagantimpala dito. Dito sa mundo, yung tunay na nagdada'wa, maaaring nga hindi siya ma-appreciate nga ng tao, hindi siya matutustusan ng tao. Kasi nga si Allah talaga yung magagantimpala sa atin, inshallah. Dahil nga ang panawagan ng mga propeta, etong da'watul rusul, yung sumunod na bahagi na nitong tinatalakay natin, an-nadru fi da'watir rusul majalu khasabin yadulluna ala mada sidkihim. Dahil nga, yung kanina, yung hindi pagtanggap ng mga propeta ng anumang material na kapalit sa kanilang pag-aanyaya patungo sa Islam ay batayan ng kanilang pagiging makatotohanan sa kanilang mensahe. So marami pang iba pang mga katangian o iba pang mga ebidensya na makikita natin sa buhay ng mga propeta, na sila nga ay tunay na mga propeta at hindi katulad ng mga huwad na mga propeta. Faqad ja'atir rusul bimanhajin mutakamilin li islahi al-insan. Ang mga propeta, sila ay dumating na meron silang daladala na kompletong pamantayan upang maisaayos ang mga tao. Ngayon, kung pera-pera lang yung labanan, kung pera-pera lang yung da'wa nila, hindi nila magagawa ito na may isa sa ayos ang mga tao. Kasi unang-una, hindi itong naging layunin nila kapag pera yung hinahangad nila. Hindi mo pwede mapagsasabay yun Isipin ng tao, di ba? Isipin ng da'ya. Pwede naman akong magda'wa na yayaman ako sa da'wa. Hindi mo siya pwedeng pagsabayin, imposible. Kumbaga, merong makukompromiso at merong makukompromiso. Mapopokus ka sa isa lang. Hindi sila pwedeng magsasabay. Kasi naranasan ko na yan Ilang taon ako nagtrabaho sa Islamic Center. Mula 2005, nasa Islamic Center ako. Huling beses nagtrabaho sa Islamic Center, 2018. Sa 13 years. Kumbaga, apektado yung niya mo. Hindi naman malaki yung sweldo ko. Katamtaman lang. Paano pa kaya yung daiya na malaki yung sweldo? Tapos wala namang ginagawa. O kaya yung kailangan lang niyang gawin, magpasyahada, pera na. Di mas malaking yun, mas malaking fitna sa kanya, mas malaking pagsubok sa kanyang niya, lalong-lalo na. Ayun nga, sabi ang layunin ng mga propeta, dumating sila para isaayos ang mga tao. Paano yan kung sila pala ay tumatanggap ng sweldo bilang halimbawa, di ba? O paano nila maisasaayos ang mga tao? So yung mangyayari nga, trabaho na lang. Trabaho na lang ang da'wa. Papasok yun, wala lang, papasok sa oras, uwi sa... Minsan nga, hindi naman pupasok talaga sa oras yun Tapos sa ibang panahon, mamamasyal pa yun. Hindi mo alam, dala-dala yung kotse ng Islamic Center, ng babae pala. Sinasakay yung babae dun sa kotse ng Islamic Center. O hindi maisasaayos ang mga tao, kumbaga, kung ang propeta ay hindi matuwid sa kanyang layunin, ng kanyang gantimpala nga manggagaling lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang pagdada'wa ay galing o para lang kay Allah. Ng kanyang da'wa ay para lang kay Allah. So ganito rin tayo dapat. Ganito rin tayo dapat na ang hangad natin sa ating da'wa ay pagsasaayos sa mga tao. Pagsasaayos sa mga tao, inshallah. Wal islahul mujtama al-insani. So bukod doon sa pagsasaayos sa mga tao na malalapit sa iyo, paisa-isa kumbaga. So hangarin din ng propeta at ng mga tagasunod ng mga propeta, syempre, na maisaayos nila yung lipunan ng mga tao. At ganito nga ang nangyari, kung titingnan natin syempre, yung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung da'wa doon sa Makkah, paisa-isang tao lang, di ba? So paisa-isa naging matuwid yung mga tao. Si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, at yung iba pang mga sahaba, naging matutuwid sila. At bandang huli, nung bumuo na sila ng isang lipunan, naging matuwid ang lipunan na yun. Kasi ang karamihan sa mga tao na nakatira doon, matutuwid din. Matutuwid din. Kaya ang sino man na naghahangad na magkaroon ng lipunan na matuwid, dapat maghangad na magkaroon muna ng mga individual na matutuwid. Ngayon, wala ng propeta ngayon. So yan ay magsisimula siyempre sa pangangaral ng magulang sa kanyang mga anak at siyempre sa mga programa sa masjid na matuturuan ng mga tao. Hindi pwede na magtitinginan lang tayo dito kung sino sa atin yung mauunang magiging matuwid. Sabay-sabay tayong dapat na
magpapakamatuwid, inshallah. Hindi yung, kumbaga, inaasahan natin na magiging matuwid ang lipunan, na hindi naman tayo nagsisikap bawat isa na maging matuwid sa ating mga sarili. Hindi pwede. Dapat pare-pareho tayong matuwid, inshallah. وَدِينٌ كَهَذَا يَقُولُ الَّذِينَ جَاءُوا بِهِ إِنَّهُ مَنْزِلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ. At yun nga, ang relihiyon na katulad nito, tong Islam, kumbaga tunay na relihiyon na hindi relihiyon na itinatag lang ng mga tao, na ang mga mensahe nito ay galing kay Allah, siguradong galing kay Allah, at ang mga sugo nito at mga propeta nito ay galing kay Allah lamang. Ang relihiyon na ito ay dapat naghahangad ng kamal, ng, kumbaga, hindi man natin makamit yung perfection, pagiging perfecto, pero makamit natin yung pinakamainam na antas na kaya nating makamit sa ating mga sarili. Katulad lamang din kung paano nga isinakatuparan nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Kalian minan naqais wal uyub. Nasisikapin natin ang relihiyon na ito ay may tataguyod natin ng walang kapintasan at walang mga kakulangan. Sabot ang ating makakaya. La yata'aradu ma'a fitratil insan. Siyempre, ang perfection na ito na hinahangad ng relihiyon na ito ay perfection o ayusan na hindi tumataliwas sa natural na katangian ng tao. Kaya nga, may kita natin ang Islam, alhamdulillah, sa bawat pagsasabatas dito, may kita natin dito yung pagpapadali. May kita natin dito na ito ay nababagay sa iba't ibang, kumbaga, way of life ng mga tao. Ano man yung lugar nila, ano man yung antas nila sa lipunan, mayaman mo sila o mahirap, ano man yung lahi nila, universal ang Islam. Kasi bumabagay ito sa tinatawag ng fitratul insan wa sunanil qaum. At ito ay nababagay din sa iba't ibang mga nangyayari sa sanlibutan. Na bandang huli kung nagmumuni-muni ang tao sa relihiyon, kung seryoso siya sa relihiyon na ito, hindi yung, kumbaga, nakikisali lang siya, kumbaga, sumasabay lang siya sa agos. Porque nakatira siya dito sa lugar ng mga Muslim, nagmumuslim-musliman lang din siya, hindi sila yung makaka-appreciate nito eh. Ang tunay na makaka-appreciate nito, yung tunay na Muslim. Na kapag pinagmuni-munihan niya ang lahat ng turo sa Islam at lahat ng gawaing pagsamba sa Islam, nababagay siya sa maraming bagay at hindi mahirap tuparin kasi umaayon siya sa iba't ibang mga paraan natin ng pamumuhay. Waqad wajjahna al-Qur'anu ila hadan nu'i min al-istidlal. At ang Quran nga mismo ay nagpapabatid sa katotohanan na ito. Na itong ang relihiyon na ito na ipinangangaral ng mga propeta ay naghahangad na magiging perpekto katulad ng kung paanong perpekto ang relihiyon na ito. Yung nga sabi ni Allah sa Surah An-Nisa verse 82. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Yung Surah An-Nisa verse 82. Yung kabuuan nito, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hindi ba sila nag-iisip na kung ang Quran na ito ay galing sa iba paliban kay Allah, ay makakatagpo sila rito ng napakaraming mga salungatan, mga kontradiksyon. Pero dahil dinulat ni Allah na perpekto ang Quran, ibig sabihin, ang hangad dito ay pagiging perpekto din ng relihiyon. At si Allah mismo ang nagsabi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito ay ginawa kong perpekto ang relihiyon para sa inyo. So, ang resulta nito, ang tao, inshallah, ay maghahangad din ng pinaka-perpekto na pagkakatupad niya sa kanyang relihiyon, inshallah. Sa abot ng kanyang makakaya, syempre, katulad sinabi ni Allah, fattakullaha mastata'tum. Fakaunuhu wahdatun mutakamilatun, yusaddiku ba'dahu ba'da, at ang katotohanan na ang relihiyon na ito ay, kumbaga, nagpapatibay sa iba't ibang bahagi nito. Na yun nga, diba, katulad ng tinatalakay natin ngayon sa fiqh. Yung tinatalakay natin, muamala na, hindi yung gawaing pagsamba, pagbebenta.
Pero doon na lang nakikita pa rin natin ang bakas ng pagiging perpekto ng pagsasabatas dito kasi ito ay pagsasabatas na nanggaling kay Allah. Ito'y tinutukoy dito. Nang bawat katuruan, bawat paniniwala, bawat gawaing pagsamba, bawat gawaing hindi pagsamba, lahat ng mga ito sa Islam ay kumbaga nagpapatibay sa isa't isa. Kumbaga kung matutupad natin lahat ito, magiging pinakamatuwid tayo inshallah sa abot ng ating makakaya. Kaya ang Islam, hindi ito relihiyon na tinutupad lang sa masjid. Tapos pag wala ka sa masjid, nasa eskwelahan ka, hindi ka na Muslim. O pag nasa trabaho ka, hindi ka na Muslim. Sa lahat ng lugar, dapat Muslim ka, inshallah. At may makikita ka talagang paglalagyan o paggagamitan ng relihiyon mo saan man sa buhay mo. Kasi lahat ng bahagi ng ating buhay, inshallah, ay mayroong patakaran o panuntunan. Yung nga lang, kung ano yung pipiliin mong trabaho, yun na nga lang, meron pang batas sa Islam. Pwede ka ba maging abogado? Mahirap, delikado. Pwede ka ba magpulis? Delikado rin. Pwede ka ba magsundalo? Delikado rin. Huwag mo naman punin na trabaho yun. Kung mahanap ka ng trabaho na mapapalapit ka kay Allah, hindi yung trabaho na kung saan ka sisikat, yayaman, o ano pa man. Hanapin mo yung trabaho na kung saan ka magiging malapit kay Allah, inshallah. Ngayon nga mga ito ay kumbaga tumutulong sa isa't isa, nagpapatatag sa isa't isa. La tatadakodu fihi wala ikhtilaf. Ang mga ito walang taliwasan at wala silang kumbaga banggaan. Dalilun wadihun ala sidkil ladhi ja'a bihi. Malinaw na batayan sa katotohanan ng relihiyon na ito na dala-dala ng propeta na may dala nito. At this time sa umma na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. So yun nga yung mga propeta, sila naiintindihan nila, priceless ang relihiyon na ito. So ganoon din tayo dapat. Makilala natin na walang anumang halaga ng dunya ang magiging katumbas ng anumang matatanggap natin kay Allah sa ating pagsisikap sa relihiyon na ito. At dahil umaasa tayo ng gantimpala kay Allah, huwag tayo tatabarin sa paglilingkod sa relihiyon na ito, insyaAllah. Tuloy-tuloy tayo, magiging matuwid tayo, insyaAllah. At huwag tayong tutulad din sa mga tao na ginawa na lang nilang negosyo. Kabuhayan, ang relihiyon na ito, waliyadu billah. Tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.